Hallelujah, hallelujah, Jesus. I praise you. I worship you, Lord. Hallelujah. You are the God of my salvation, O Lord God. Hallelujah. Oh, Father God, we praise you. We worship you, Lord God. You are the God who started the good works in our lives, Lord God. You are the author of our faith, O Lord God. And you are the finisher and the perfecter of it, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, sapagkat kami pinipin mo muli sa platform na ito, Panginoon, upang amin pong pagnilayan ang iyong mga salita, Panginoon. Tunay o Diyos na napakasarap po na manatili, Panginoon, sa iyo pong presensya, Panginoon. Tunay o Diyos na sa iyong presensya, O Lord, meron po kaming kapayapaan. Sa iyong presensya, Panginoon, meron po kami kapanatagan, Panginoon. In your presence, O Lord God, there is healing, O Lord. In your presence, O Lord God, there is victory, O Lord. Hallelujah. Lord, as we gather together, O Lord God, even in this platform, O Lord God, unite us, O Lord God. Bind us, O Lord God, with your Holy Spirit, O Lord God. And make, O Lord God, our heart thirst, O Lord God, with your words, O Lord God. Hallelujah. We ask, O Lord God, that your Holy Spirit, O Lord God, be filled every heart. Fill this room, O Lord God. Fill, O Lord God, every place, O Lord God, kung saan nandoon ang iyong mga anak, O Lord. Hallelujah. And Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, habang aming magninilayan, Panginoon, ang iyong mga salita, natagpuin mo po ang bawat isa. Natagpuin mo po, Panginoon, ang aming pangangailangan. Tugunin mo po, Panginoon, ang aming mga problema. Tugunin mo po, Panginoon, ang aming po, Panginoon, ang mga pangangailangan, O Lord God. Hallelujah. And Lord, sa aming pong pagninilay at pagbubulay na iyong mga salita, O Lord, ibigay mo po, Panginoon, sa amin ang pagkaunawa, Panginoon. Sugo mo po, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. 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 Purihin ang Diyos. Maraming salamat po, mga kapatid, at muli po tayong natipon sa mga sandaling ito upang atin pong pagnilayan ang salita ng ating dakilang Panginoon. At muli po, narito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, ang inyong lingkod, si Pastor Lino Magtibay po ng Potter's House of Europe, mga kapatid. And bago po ang lahat, mga kapatid, nais ko pong ipaabot ang aming pagbati sa inyo, sa ating mga kapatid dito po sa Saudi Arabia, ng isang maligaya at manigong bagong taon, isang maligayang Pasko, mapagpalang Pasko at manigong bagong taon, mga kapatid. Tunay na napakabilis po ng paglipas ng mga araw at mga ilang halos 3 linggo na lamang at papasok po tayo sa panibagong taon at atin pong ay pagdiriwang ang kapanganakan ng ating dakilang Panginoon. Bagaman tayo po ay naniniwala na ang pagsilang ng ating dakilang Panginoon ay hindi December 25, ganun pa man ay isang napakalaking biyaya po sa ating mga Kristiyano na naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay minsan ay isinilang at nagkatawang tao upang abutin ang kanyang mga minamahal na anak at tayo po yun, mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito, atin pong ipagpapatuloy ang ating pagninilay sa mabuting balita o sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. Still, we are in yung pong ating series dito po sa ating pagninilay na ito, still all about humility.
So, hayaan po ninyo na akin pong, ibahagi yung akin pong napiling, mga talata sa banal na kasulatan na kung saan ay nagpapakita po ito ng humility nung character natin pong pag-aaralan sa gabi pong ito. At ang ating pong, sita, so yung pong ating mga talatang pag-aaralan ay buhat po sa Ebanghelyo ni Lucas. Luke chapter 1 verses 26 to 28. At ganito po ang nasasaad, mga kapatid. At ito po ay babasahin ko sa New Living Translation. So sabi po ay ganito. In the 6 months of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his word and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David, and he will reign over Jacob's descendant forever. His kingdom will never end." How will this be? Mary asked the angel, "since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One will be born, will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive in her 6th month. For no words from God will ever fail." Verse 38, "I am the Lord's servant," Mary said. Mary answered, "May your word to be fulfilled." Then the angel left. New International Version Translation, mga kapatid. So, purihin ang Diyos at siya po ang magpala sa pagbasa natin ng kanyang mga salita. Alam niyo, mga kapatid, habang ako po ay nagninilay sa mga salitang ito at nagkataong lalapit yung pag-alala natin o yung pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating dakilang Panginoon. Although katulad nga po ng nasabi ko kanina that our Lord Jesus Christ was not born on December 25. But regardless kung hindi man po December 25, ang mahalaga po doon ay sumilang ang ating dakilang Panginoon, and siya po ay nagbigay ng kaligtasan at nagbigay po ng pag-asa sa mga tao po. Ganoon pa man, nais ko pong pag-aralan natin ang mga karakter dito sa ating binasa, which is ang karakter nga po dito nating pag-aaralan ay si Mary. So si Mary, sa atin pong mga mananampalataya, ay hindi po natin siya sinasamba, hindi po natin siya wala po sa atin yung katulad ng iba na atin po siyang tinatanghal or pinagbinibigyan ng mataas na pagpupuri, sapagkat hindi po 'yun ang nais hindi po 'yun ang nasasaad sa Biblia, sapagkat ang atin pong pagpupuri, ang atin pong pagsamba ay tanging sa Diyos lamang po natin iuukol. Ngunit si Mary po ay huwaran. Siya po ay isang magandang ehemplo, isang maganda po siyang halimbawa sa atin. At atin po pag-aaralan ang kanyang buhay at makikita po natin yung humility ni Mary. And I believe that every one of us can relate, and it should be relate dun po sa buhay na pinakita
ni Maria. Okay, so pag-aralan po natin ito, ang atin pong, paksain sa gabing ito. Sabi po dito ay ganito, so, humility brings favor from God. So, si Mary po ay anak po siya ni Joaquin at ni Ana. So, sabi po ng mga Katoliko, si San Joaquin at ni Santa Ana. Yeah. So, lumaki po sila na may takot sa Diyos. And si Mary po, sapagkat siya nga ay Hudyo, mga kapatid, ay ginanap din niya ang tungkulin bilang isang Hudyo. At siya po ay nandoon yung siya ikakasal kay Joseph, which is Joseph ay mas matanda pong dihamak kay Mary. Si Mary po bata, malaki po yung agwat ng edad nila. Kumbaga, yung pong tradisyon at kultura nung panahong yon ay ipinagkakasundo po. Kumbaga, si Joseph ay malaking tanda kay Mary, ay ipinagkasundo. At doon pa lamang ay ipinakita na ni Mary yung kanyang humility, mga kapatid. Sapagkat kinailangan niyang sumunod ayon doon sa tradisyon na kanilang kinaugalian. At sabi po dito, humility brings favor from God. Kung niyo pong mapapansin, yung buhay ni Mary before na magpakita sa kanya o katagpuin siya noong anghel na si Gabriel, ay ang buhay po niya ay matuwid. Siya po ay hindi po ayon po sa mga church fathers, sa church history, si Mary ay may tuturing sa kalinisan. Kaya nga po siya ang napili sapagkat siya po, sa edad niyang yon, siya ay nananatiling malinis at hindi po siya, ayon po sa Biblia, ay hindi po siya nakakakilala ng kahit na sinong lalaki noong mga panahon yun. Sabi po dito, humility brings favor from God. Pansinin po natin yung verse 28. And the angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." So sa atin po, mga kapatid, sa buhay po natin, nung dumating po ang pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoon, yung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nagkaroon po tayo ng assurance of salvation, and we call it positional salvation. Kumbaga, nagkaroon tayo ng salvation, it is not just because may ginawa tayo. Kung hindi, nagkaroon tayo ng salvation because someone give it to us freely. At yun po ang ginawa ni Jesus sa atin. Now, nung ma-receive po natin yung salvation na yon, ang atin pong gagawin o yung pong dapat nating maging pagtanggap ay magkaroon po tayo o mabuhay po tayo ayon doon sa itinatadhana nung biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay mabubuhay ng merong kababaan ayon doon sa itinapatadhana noong nagkaloob sa atin, tayo po ay magkakaroon ng favor from God, mga kapatid. Tandaan po natin to, sabi po ng Bible ay ganito, sabi po ng banal na kasulatan, God opposed to the proud. Diba? Ang Diyos po ay sumasalangsang doon po sa mga mapagmataas. God is opposed to the proud. Now, ang proud people po ay hindi itong mga proud people ay ito yung mga taong they highly see themselves as na sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat na ito yung mga tao na ang pagtingin sa kanyang sarili ay mataas, 'di ba? Yung pagtingin sa kanyang sarili ay importante, 'di ba? Pero pansinin po natin dito si Mary, 'di ba? Sabi po ng anghel, hindi si Mary po ang nagsabi nito. Hindi po si Mary ang nagsabi na siya highly favored. Kung hindi kung hindi yung anghel. At yung anghel ay isinugo mula sa Diyos, 'di ba? Kung papansinin po natin si Gabriel o si Angel Gabriel po, yung arkanghel, ay
Sa Biblia ilang beses siya pong sinusugo ng Panginoon. Ilang beses po siyang isinugo. I mean, marami po kung papansinin ninyo dito rin po sa Ebanghelyo ni Luke ay napakita ang anghel kay Zacarias. Pero ang pagkasabi po ng anghel kay Zacarias ay kakaiba sa pagkakabati kay Maria sapagkat um, ini-announce ni Gabriel kay Zacarias ng kanyang asawa na si Elizabeth ay magbubuntis. Pero wala yung greetings na katulad ng pagkabati o yung salutation ng anghel kay Maria. Sapagkat si Maria ay nakatagpo o ng favor from God. Tayo po, sa atin po bilang mga mananampalataya, yung pong humility na sinasabi ay hindi po manggagaling, kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay may humility na. One of the lecture na pinag-aralan po namin sa Bible school is that pag magpipray tayo, always ask for humility and do not thank God that you have already the humility. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po noon, always ask God. Pero huwag mo sasabihin sa Diyos, Lord, salamat po, may humility na ako. Parang yung dalawang lalaki na pumasok sa templo para manalangin, yung siya'y Pariseo at ang siya'y maniningil ang buwis. Sabi ng Pariseo, Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi ako katulad nitong maniningil ito ng buwis. Ako'y kanyang inilahad sa harapan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa. And that is proudness. But the other one, yung maniningil ang buwis, halos hindi niya maitingin ang kanyang mukha sa Diyos. Diba? At dinadagukan ang kanyang sarili at ang sinasabi niya, mga kapatid, patawarin mo ko, linisin mo ko. Nung lumabas sila sa templo, yung mababa ay nakatagpo ng biyaya at ng kapayapaan sa harapan ng Diyos. So, in order for us to found favor from God, we need to exercise and to practice humility daily. That is to found favor from God. Hindi po yung kailangan mong maging humble para maging Christ-like ka. Hindi po pwede yun. We need to have Christ first because humility is a product of being Christ-like. Being Christ-like means that you are following and doing that God commanded us to do. And that is what Mary did in her life. Before the angel, bago yung angel magpakita sa kanya, ito na yung ginagawa ni Mary. Then sunod mga kapatid, sabi dito, humility defeats fears. Ang kababaan ay tumatalo sa takot. Sabi po doon sa verse 30, but the angel said to her, do not be afraid. Alam po ninyo, nung sinabi nung anghel kay Mary, marami pong reaksyon sa kanyang puso. Nandun po yung kanyang takot na kasi ikakasal siya kay Joseph, siya ay malinis, 'di ba? Tapos biglang magbubuntis siya. Alam po ninyo, doon sa kultura po ng mga Hudyo, kapag ikaw ay kumbaga naipagkasundo ng ipakasal, kinakailangan iingatan mo ang sarili mo. Otherwise, pag ikaw ay hindi na virgin, ay ikaw'y babatuhin hanggang sa mamatay. Ikaw'y pagtatawanan, ikaw ay tatakwil ng lipunan, mga kapatid. At yan yung mga naghahalo-halong mga kaisipan kay Mary during that time. But because Mary sa maraming panahon ng kanyang
lakad sa Diyos ay na-cultivate niya yung humility, and humility defeats fears. Sometimes alam ninyo mga kapatid, sa buhay po nating mga mananampalataya, takot na takot tayo minsan. Let's say for example, may isang tatay ang kinatatakutan because we did something wrong. Ayaw natin lumapit, kumbaga sa magulang natin, sa kapatid natin, ayaw natin lumapit kasi nakagawa tayo ng mali. Natatakot tayo, 'di ba? Pero alam niyo, if we humble ourselves, yung takot natin kayang talunin sa pamamagitan ng pagiging mababa. And that is what Mary did, mga kapatid. Humility defeats fears. Okay, yung una po mga kapatid, humility brings favor from God. Humility defeats fear. And the third one, ito po sabi doon, humility bears fruit of obedience. Yeah. Humility bears fruit of obedience. Ang kababaan ay nagdadala po ng bunga ng pagsunod. Pansinin po natin yung sabi ni Mary, I am the Lord's servant. Kita po ninyo, salita niya. Ako'y lingkod ng Diyos. He humbled himself. He humbled herself before God. In-acknowledge niya, she understood that she is a servant of God. And being a servant, she is ready to obey. Humility bears fruit of obedience. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Sa iba pong translation, ang ganda po ng salita doon. Be done to me according to your words. Di ba? Tayo kaya, mga kapatid, bilang mananampalataya ng Panginoon, being a practicing Christian, nasasabi kaya natin ito sa ating sarili? Nasasabi kaya natin ito sa harapan ng Diyos na, be done to me according to your words. Mga kapatid, yung karakter po ni Mary ay isa lamang sa napakaraming karakter sa Biblia. At yung mga champion of faith na yung mga men of faith, women of faith na they found favor from God, and they kumbaga yung lahat ng takot, lahat ng hirap ay dinanas nila at hinayaan at hindi kumbaga hindi nila iniwasan yon sapagkat nais nila na ipakita yung kanilang pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Sana po sa ating pong pag-aaral na ito mga kapatid, ito pong ating reflection dito ay para maranasan po natin yung favor from God. We need to humble ourselves. And we can only do that being humble. Magagawa lang natin tayo maging humble if Christ is within us, mga kapatid. Sapagkat hindi po natin kayang gawin yon in our own. Wala po kasing lalabas na mabuti sa atin, malibang tinanggap muna natin si Jesus. Huwag po nating ipagkakamali mga kapatid, na sasabihin mo na kailangan mong gawin 'to para ikaw ay maging Christ-like. No, hindi po puwedeng mangyari 'yon because otherwise ang ating pananampalataya o ang iyong pananampalataya ay by works, not by grace, mga kapatid.
'wag natin pong ipagkamali 'yun. 'Wag po nating ipagkakamali 'yun. Tingnan po natin si Mary. Mga kapatid, sana po sa kaunti kong nabahagi ay magkaroon po tayo ng, um, pagninilay sa ating sarili. At, sa pagninilay po natin ito ay sana atin pong sabihin natin sa ating sarili na o ating, kausapin ang ating sarili at ating sabihin sa ating sarili na tayo ay kuwan, na na na, um, mangyari ang iyong kalooban, mangyari ang ayon sa iyong mga salita. At sa ating pong pagtatapos bago po tayo manalangin, atin pong pakinggan ang isang awitin pong ito. Sets me free according to your word, oh Lord, be it unto me. Sing it with me. O Father God, we praise you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalaala mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. The humility that we have na hindi po ito galing mismo sa sarili namin, kundi ito galing sa iyo, sa iyong anak na si Jesus. Panginoon, itinataas po namin sa iyo sa sandaling ito, Panginoon, na patuloy mo po kaming turuan, patuloy mo po kami, Panginoong, samahan, at patuloy mo po, Panginoong, hawakan ng aming puso upang kami mabuhay ng may kababaan, Panginoon, upang mabigyan po namin ng kaluguran ng pangalan. Tinatas po namin, Panginoon, na ang lahat ng nakapakinig at makapanood ng mensahe ito, Panginoon, yung pong kababaan ay magsimula, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na palagi mong ibigay sa amin, Panginoon, yung pagkakataon na mapagnilayan po namin, Panginoon, na wala kami anuman sa aming sarili kung wala ka, O Jesus. Kaya ang samo po namin at ang dalangin po namin, Panginoon, ay maging karapat-dapat po kami palagi sa iyo. Ito po ang aming hangad at ang aming samo sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig at muli po, nawa ay magkasama-sama muli po tayo sa mga susunod po nating mga pagtitipon. Muli po ang inyong lingkod sa pananampalataya at kapatid, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe, mga kapatid. Maraming salamat po.